So mga sangkay, alamin po natin itong report dahil mayroon daw pong bagyo na kasimbagsik daw po ng Yolanda. Ito po ay usap-usapan kasi ngayon sa social media dahil po sa sinasabi po nilang napakalakas na ito. At alam niyo mga sangkay, medyo kinakabahan po ako sa posibleng mangyari. So, eto, mag-update po tayo. So magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabat, maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Kung ikaw po ay isang solid sangkay, mag-comment ka po ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito. Alright, bago tayo magtuloy-tuloy guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.34 million subscribers na. So, ilang tulog na lamang mga sangkay, mararating na po natin ang 1.4 million subscribers. Kaya naman ano pang hinihintay mo? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alam nyo mga sangkay, isa ito sa mahalagang vlog na gagawin natin ngayon. Kasi, naway maging babala ito sa lahat ng mga kababayan natin. Ayon daw po kasi sa report, mayroon isang bagyo na papasok sa Pilipinas na napakalakas. At eto mga sangkay, panoorin po muna natin itong balita. Kasing halos magiging kasing lakas daw po nito mga sangkay ang bagyong Yolanda. At kung totoo ito mga sangkay, anak ko po, delikadong-delikado ito. Ngayon nga mga sangkay, nagiging usap-usapan po ito, itong bagyong Pepito na napakalakas daw. So alamin po muna natin ang report na ito. Mga kapuso, dalawa na ang bagyo ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bukod kasi sa bagyong Ophel, nakapasok na sa PAR alas 8 ngayong gabi ang bagyong Pepito na lumakas at naging severe tropical storm. So severe tropical storm na po siya. Nasa dagat pa. Pero ganyan na po siya mga sangkay kabagsik. Samantala, patuloy na humihina ang bagyong Ophel habang umuusad ito papunta sa Babuyan Islands. Ayon sa 8 p.m. bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang bagyong Ophel sa katubigan ng Gonzaga at Cagayan. Sa ngayon, nakataas pa rin ang signal number 4 sa Babuyan Islands, gayon din sa Hilaga at silangang bahagi ng mainland Cagayan. Signal number 3 naman sa Batanes, sa natitirang bahagi ng Cagayan, hilagang bahagi ng Isabela, hilagang bahagi ng Apayao at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Nakataas naman ang signal number 2 sa Kanluran at silangang bahagi ng Isabela, natitirang bahagi ng Apayao at Kalinga, pati na sa hilagang silangang bahagi ng Abra, silangang bahagi ng Mountain Province at mga natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number... Okay. So ito po yung isang bagyo mga sangkay. Pero tingnan po natin naman itong papasok na bagyo. Okay, meron po tayong update dyan. Eto. Entered the Philippine Area of Responsibility or PAR as of 8 p.m. So pumasok na ito sa Pilipinas. Its track is almost similar to that of Typhoon Milenio in 2006. And to give us the latest on Pepito, we have Pag-asa weather specialist Rhea Torres live via phone patch. Good evening, Rhea. Yes, good evening to everyone. As of the latest of the tropical cyclones that we are monitoring within and outside our Philippine Area of Responsibility, Ito siya mga sangkay ito po si Pepito. Guys, panoorin niyo po ito mabuti at make sure na makakapag-ready kayo bago po ito dumating. Alam niyo, yung family ko mga sangkay, minessage ko na. Since ang tumbok po nito, Luzon at Visayas, maganda na ngayon pa lang mga sangkay habang papalapit pa lamang po ito. Kasi kung hindi po ito matutunaw mga sangkay, kung hindi po ito, sana naman magmilagro pa mga sangkay, kapag lumaki ng lumaki pa po ito, ay naku po, wag naman po sana mangyari yung iniisip ko. Kaya, lagi po tayong mag-ready, okay? 7 p.m., the latest location of Typhoon Ophel was estimated on the coastal waters of Gonzaga, Cagayan. And currently is still at typhoon category with maximum sustained winds of 155 Dalawa, kilometers per hour near the center. And gusting Ito, super typhoon na ito mga sangkay. Ito na naman, severe tropical storm. up to 255 kilometers per hour and is currently moving northwestward at a speed of 15 kilometers per hour.
Rhea, Yes po. Yes. Rhea, what areas and provinces are seen to be affected by Pipito? Ay, ito na, mga sangkay. Pakinggan nyo mabuti ha, ano daw ang area na magiging apektado nitong Pipito? Sinasabi kasi na marami na ito daw po ay napakalakas na bagyo. So this incoming, or rather the tropical cyclone Pipito, as based on our latest forecast track, may affect parts of Visayas or Eastern Visayas. Eastern Visayas, so eto na naman. Naalala niyo yung Yolanda, mga sangkay? Eastern Visayas pong tinumbok nito. Taga nun kami. Of course, kasama po dyan yung Luzon. Kasi magkalapit lamang po ang Visayas at Luzon. Pero mukhang ang magiging epicenter nito, mukhang Eastern Visayas na naman. As well as portions of Bicol region, Mimaropa. It's also possible that it may affect portions of Calabarzon here in Metro Manila as well as Luzon at saka Visayas to. parts of Central Luzon. So as of the moment, the forecast of probability cone still is comprised of a lot of areas within areas of Luzon and Visayas. So it will still depend on the possible movement of the tropical cyclone in the first coming days. However, based on our latest data, we are expecting heavy rainfall to be experienced, particularly over portions of Bicol region and Eastern Visayas, probably this Ayan na, Bicol Region, Eastern Visayas. So be ready, guys. coming weekend. Rhea, is Pipito expected to become a typhoon? Yes, based on our latest forecast track, and it's also not ruled out that it may further intensify into a super typhoon category. Magiging super typhoon po siya, mga sangkay. Wala pa, malayo pa po yan, pero magiging super typhoon na po siya. If the conditions become favorable for its development. So, Rhea, when is Pipito expected to exit the Philippine area of responsibility? So its possible exit may be possible around this coming Monday evening or Tuesday early morning. So next week, makakalabas. So this week pala ito hagupit. All right, so is there any weather disturbances, Rhea? Anything else that is expected to hit the country after Pipito? Okay. Ngayon, mga sangkay, ang dami po nating nababasang mga post regarding dyan. Eto. Latest up today, November 14, sabi dito, Bagyong Pipito. Okay? Eastern Visayas ang tumbok na may napakalakas po na daladalang hangin at pag-ulan. Sabi dito, expected ngayong gabi. Actually, pumasok na po ito sa PAR. At possible daw po, lalo pa itong lalakas. Waray kasi yung pagkakasulat, kaya tatagalugin ko na lang. Possible daw po, magiging malakas pa po itong si Pipito habang lumalapit sa kalupaan. Kung hindi daw po magbabago ang track niya, yung dinadaanan, posible daw pong madaanan o tatahakin nito ang Eastern Visayas. Kasama po ang some part of Luzon. Ngayon, marami ang nag-aalala dito, mga sangkay, dahil nga po sa kanilang mga nakikita sa, ngayon, viral po ito. Marami daw pong mga ibon, nagliparan, mga sangkay. You know, kung ano po ang ibig sabihin yan. Kapag may paparating na hindi maganda, una pong nakakaramdam itong mga ibon na nagliliparan, mga sangkay. Sabi nga po nang nag-comment dito o nag-post, maging handa tayo, samahan natin ang pananalangin. Maganda daw tingnan ang kalangitan, pero nakakatakot na palatandaan. Itong kuha ng larawan sa probinsya ng Catanduanes. Makikita po natin, mga sangkay, ayan po yung itsura niya. May tingnan natin. Sabi po niya, naalala ko, noon, ito daw din po ang nangyari bago daw po dumating ang bagyong Rosing, Undoy, at Yolanda. Lumipad ang mga ibon sa mga kabundukan na parang takot na takot, mga sangkay. So ngayon pa lamang daw po, maghanda na. Maging mapagbantay at manalangin. Napakaraming post, mga sangkay. Ayan po, viral po ito ngayon sa social media. Ayan. Itong biglang naging pula yung langit, mga sangkay. Ayan, oh.
Abangan nyo sa Sangkay Revelation, itatapik ko ito mga Sangkay. Yung isa kong YouTube channel. Ayan. Pinaghahanda daw po mga Sangkay. Ang lahat. Lalong-lalo na po sa Eastern Visayas dahil doon daw po ang tutumbukin. Ngayon, kung babalikan po natin yung Yolanda, ito po yung nangyari noon mga Sangkay. Ganyan po kalakas. So wala pong, sana po lahat ay makapaghanda talaga. Delikado na po ngayon ang panahon. Alam nyo mga Sangkay, sabi ko nga, dahil po sa climate change, ito na po yung sitwasyon ng ating mundo. Nagiging new normal na yung mga hindi common na nagaganap. Nagiging normal na. Dahil po sa climate change, pwedeng mangyari na maulit maraming beses ang kasinlaki ng mga bagyo ng Yolanda. Isipin nyo kung gaano ka nakakatakot yan. Alam nyo kung ilan po ang pumanaw at that time, nung panahon po ng Yolanda? Ayon po sa mga balita, marami pong undocumented record na number. Naaabot daw po ng 100,000. Kasi mga Sangkay, nagkalat daw po sa labas. Ang baho po ng paligid ng Tacloban. Sobrang dami pong nawalan ng buhay. So ngayon pa lang maging ready na po tayo. Please, we have to pray and be ready. Isa po ito sa mahalagang vlog ko mga Sangkay kasi gusto kong makapaghanda ang lahat bago po tumama ito. Oh, ito pa mga Sangkay, panoorin natin. Ito panahon ito ng Yolanda. Ayon sa Pag-asa, pinakamalakas na bagyo hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ngayong taon, ang Super Typhoon Yolanda. Habang papalapit ang bagyo sa kalupaan, tinataya namang lalo pang lalakas ang hangin at ang Grabe, pag-ulan. Alamin po natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay GMA Resident Meteorologist. Ito, papasok pa lamang po yung Yolanda at that time. Nag-ready na po ang lahat doon sa Tacloban. Pero anong nangyari? Dahil akala po nila, hindi ganun po kalakas. Kasi nandun na po sila sa evacuation center. Ang di nila alam, pinasok pa rin po kahit yung evacuation center ng tubig. Ganyan po ang nangyari. Daniel Cruz, Mang Tani. Magandang gabi, Jessica. Nasa ilalim na nga ng storm signal number 4 ng Pag-asa ang mga probinsya ng Eastern Samar, Leyte, dyan sa Southern Leyte, Grabe. Biliran Province, extreme Northern Cebu, kasama na ang Bantayan Island. Gusto ko pakita sa inyo mga Sangkay para kahit papano maisip po talaga natin na mag-ready tayo. Kasi alam nyo, minsan kailangan din talaga tayong takutin para lamang po mag-ready mga Sangkay. Ito ano man ang mangyari, malusaw man sa karagatan ang bagyong yan o hindi, importante maging handa po tayo kasi delikado nga daw. Capiz, Aklan at Northern Antique. Storm signal number 3 naman dyan sa Masbate, Ticao Island, Sorsogon, Romblon, Oh, ayun, ito siya mga 84 Sangkay. kilometers east-southeast ng G1 Imagine kung gaano kalaki yan. Grabe. Eastern Samar. Tingnan nyo kung gaano kalaki. O, isa sa mga larawan dyan, mga Sangkay, ito. Ito mga video. Tingnan natin, ha. Ang tindi ng hagupit ng bagyong Yolanda sa Palo, Leyte. Ang bagsik ng super typhoon na nakuna ng video. Balitahan to ni Mark Salazar. Alas 4 ng umaga pa 2013 to nangyari, mga Sangkay. lang, nagsimula ng lumakas ang hangin at alon sa bayan ng Palo, Leyte. Dakong alas 5 ng umaga, lalo pang nagparamdam ang hampas ng hangin. Mag-ikot Grabe to. Sobrang lala talaga ng bagyong to. dapat ang team ni segment producer Tristan Nodalo at cameraman Danilo Fausto para kumuha ng video. Ikot tayo. Wala bang maikutan? Pero dahil kabi-kabila na mga nagtutumbahang poste at puno, nagbubli na sila sa kalapit na 3 palapag na gusali ng Department of Education. Go, go! Lakas! Puno! Babasahin tayo dito. Sa loob ng gusali, naabutan ng team ang ilang pamilya na doon din lumikas.
Naririnig nyo guys, yung nakakilabot na nananaghoy na hangin. Sana tumigil na to. Tsaka kasi marami pa din akong relative na Grabe. Mga pwede pa kayong makakuha na natin. Grabe yung hangin. Ang hangin umuungol sa lakas. Nakakilabot, no? Ito na pala ang tunay na lakas ni Yolanda. Grabe. Grabe. My goodness. Sa lakas ng hangin, ang tubig mula sa dagat Yan na. Eto na. Lumakas na mga sangkay yung tubig galing po sa karagatan. na itulak at umabot na hanggang sa loob ng gusali. Grabe. Dito na lang. Kaya ang mga nagtatago doon umakyat na sa ikalawang palapag. Katakot. May mga ibang pamilya na nagdatingan, galing daw sila sa katabing evacuation center na nasira na ng hangin. Diba? Galing sa evacuation. Yun, so magtatatlong oras na. Pero ganyan pa rin kalakas yung hangin. Ito kasama namin yung mga empleyado dito ng DepEd na nag-evacuate. May kalabaw Ang po. dalang ilang relief goods ng Kapuso Foundation team agad na pinamahagi sa mga residenteng naroon sa gusali. Grabe. Nang bahagyang humina ang hangin, So ayan mga sangkay, yan po ang nangyari. So please, tayong lahat ay maghanda. Pagdasal po natin ang ating bansa. Pagdasal po natin yan na sana lusawin yan ng Panginoon, no? May magagawa ang pananalangin mga sangkay. Sana hindi po dumating sa kalupaan na ganung kalakas ng Yolanda. Pero yun po ang babala sa ating lahat. No, malakas daw po talaga itong Pipito. Ngayon nagiging usap-usapan, base na rin po sa mga nakikita po nila sa paligid. May mga kakaibang nangyayari. So ito daw po ang nangyari mga sangkay bago po tumama itong mga ganitong klaseng kadelikadong bagyo. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito mga sangkay nag-upload po tayo ng mga magagandang content patungkol po sa Biblia, related po sa Bible prophecy. So hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.